Good evening po sa ating lahat. Paano nga ba tayo inibig ng Diyos? Sapagkat patuloy-tuloy siyang umiibig sa atin. So paano po tayo iniibig ng Diyos? Kung babalikan po natin ang history, ay paano nagsimula o paano nanguna ang Diyos? Sa panahon po ni Adan at Eva, si Adan po ang siyang pinili na leader or tagapanguna. Siya po ang pinili ng Diyos ng pasimula. Subalit, nagkasala po si Adan. Kaya pumili na naman po siya ng panibago. Sapagkat for every era, mayroon po siyang kinikreate na tagapanguna. So, pagkatapos po ni Adan, ay pumili na naman po siya ng panibagong leader. Sino po yung pinili niya? Si Abraham. Ano po? Subalit pagkatapos ni Abraham, ay si Noah naman po yung pinili. So nangako kay Abraham ang Panginoon na pararamihin niya ang lahi nila, ang kanilang lahi. So kung titingnan po natin sa panahon po ni Abraham, siya po ay matanda na, pati po ang kanyang asawa. Subalit nangako ang Diyos, sapagkat ang Diyos kapag nangako ay kanya pong tinutupad. Ayan po. So kaya nga po, kung titingnan po natin ang history ni Abraham, siya po ay nagkaanak. At siya nga po ang tinawag na father of the nation. So subalit sa panahon po ni Abraham, ay pagkatapos ng leadership ni Abraham, si Noah naman po ang pinili. Ayan. So kaya po sa panahon ni Abraham, wala po sa kanya naniniwala. At siya po ay nangangaral. Hanggang po sa sinabi sa kanya ng Panginoon na gumawa po siya ng ark. At yun nga po ang nangyari. Sila lang po ang naligtas ng po ng kanyang pamilya. 8 lang po sila lahat. Subalit sa panahon din po ni Noah, sila din po ay nagkasala. Na po? Sa pamamagitan po ng kanyang anak. Sapagkat nakita nila ang kahubaran ni Noah. So kaya at kinismis po ang kanyang tatay. Kaya doon po nagalit ang Panginoon. Kaya ano po ang parusa nila? Sabi ng Panginoon, sa loob po ng 400 years, ang lahi ni Noah ay makukulong o ma-slave. Na po? So kaya po nga nangyari nga po yun, na-slave nga po. Sa panahon po ni Moses na po yun. At sa pangunguna po ni Moses, ay siya po ang nagligtas ng mga Israelita, yung chosen people, sapagkat sila yung pinili ng Diyos. Subalit sa panahon ni Moses, nagkasala na naman po yung mga tao. At kung titingnan po natin, nangako ang ating Panginoon na mayroong tagapagligtas na darating. Kaya po maging po yung kanilang Paskwa nung huling salot na sila ay kumain ng tupa na hindi masisira. Kakatahin nila ito ng mabilisan at lulutuin. At maging ang buto ay hindi masisira. Dapat hindi mababali. Iyan po ay pumapatungkol sa ating Panginoong Jesus. So, sinunod po ng kanyang mga nasasakupan o yung mga Israelite sa panahon po ni Moses ang mga alituntunin na itinuro ng Panginoon sa kanila.
yung batas. Subalit yung katuparan ay hindi po nila pinaniwalaan sapagkat mababaw ang kanilang understanding. So magmula po kay Moses hanggang po sa pagdating ng Panginoong Jesus ay approximately is 250 years. So ang tagal po, hindi po ba? Marahil limot na po nila yung mga salita sa that time is wala na po silang marinig na salita mula sa Diyos. So tagal po noon. Siguro nalimutan na nila. Kaya pagdating po ng ating Panginoon, hindi po nila ito pinaniwalaan na siyang katuparan na kanyang mga pangako ng first coming. So kaya po, saan po nagtatapos yung pag-ibig ng Diyos? O yung tinatawag na timeline? Marahil hindi po nagtatapos ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay sa John 3:16. Kaya nga po, ang sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa mga tuwid, dito po nagsimula muli yung panibagong era. And this is the last era sa ating panahon na po ito. Kaya sabi po doon, ang sino man sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa pamamagitan din po ng ating Panginoong Jesus na siya nagtagumpay, ay siya rin po ang ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, the atonement of sin, ang sabi po sa Revelation, sila po ay maghuhugas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus hanggang sa malinisan. So kaya po ang pangako ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, ay hanggang sa ating kasalukuyan. So ganun po tayo kamahal. So nawa po sa mga oras na ito, isipin ho natin at bigyan po natin ng puwang ang Diyos kung paano siya nagmahal sa atin, at dapat po atin itong mapaniwalaan pagdating ng katuparan at ating maipamuhay ang kanyang mga salita. So kaya po ngayong gabi, salamat sa lahat at nawa po ay pakipalo naman po at pakisubscribe sa page ko po para magpatuloy po ang ating pagtuturo patungkol sa kanyang mga salita. Good evening po sa inyong lahat. Nawa po napagpala ang mga salitang ito sa gabi ito.